Good day mga idol! For today's video, bumili ako ng isang multifunctional submersible pump ng brand ay Ibang sa isang online app store. Tingnan natin kung effective ba ito para sa ating mga alagang crayfish. Ito mga idol ang submersible pump na gagamitin ko para dun sa mga breeder ko na crayfish. Ang kaya niyang ibugang tubig ay 220 liters per hour. Hindi siya ganun kalakas pero hindi rin siya ganun kahina. Sapat nito para magkaroon ng circulation at agitation sa tubig. Ang pinaka-purpose nitong submersible pump ay ito ang hihigop dun sa mga dumi ng ating crayfish at isda dun sa bottom part ng ating tank. Tapos yung tubig naman na hinihigop kasama ng mga dumi ng crayfish ay didiretso dun sa hose papunta sa ginawa kong filter container. Mas maganda yung ganitong setup kasi sa katulad kong busy sa trabaho ay wala din akong oras para maglinis ng tank. Kaya itong submersible pump na lang ang maglilinis ng crayfish tank sa buong linggo para wala na akong ginagawa. So mga idol, bubuksan na natin itong box. Tingnan natin kung ano laman sa loob. Meron siyang manual tungkol dito sa pump na nakasulat sa Chinese. Hindi rin natin maintindihan kung ano nakasulat dito. Meron siyang so ito na yung ang pump ng ating submersible water pump. So ito yung motor niya. Maliit lang siya mga idol. Halos kalahati lang ng kamao ko. Maganda siya kasi hindi mo akalain na sa sobrang liit nito ay magagawa niya makapagbuga ng 220 liters ng tubig sa ating crayfish tank. Mahaba na yung wire niya para ma-extend siya kung halimbawa malalim yung tank nyo is malawak yung mataas yung tubig na pwede nyo mailagay sa inyong tank. Sobrang liit lang niya mga idol, halos kalahati lang ng palad ko. So tingnan natin yung kanyang outlet. So tanggalin ko lang yung wire dun sa kanyang outlet. Okay, dito sa ilalim ng ating submersible pump ay meron suction para maidikit nyo siya dun sa baba ng crayfish tank. Tapos meron din siyang switch para mahinaan at malakasan yung buga ng water. So kapag inikot nyo siya ng clockwise, papunta dun sa right side is yung tubig niya is hihina. Tapos pagka inikot nyo naman siya ng counterclockwise is para lumakas yung buga ng water. Nung una akala ko yan is para matanggal yung black area, tapos mayroon siyang parang container na pwedeng ma-filter yung mga dumi. Pero yung pala, switch pala yan para hinaan yung water flow. Okay, dito naman sa box is meron siyang dalawang kasamang inlet, hose inlet, kung saan pwede nyong isaksak dyan yung hose na pwede nyong bilhin sa construction supply. Yung mga silicone hose na nabibili dun sa mga construction supply ay kakasya dyan. Meron siyang dalawang klase, isa yung malaki, saka isa yung maliit. So depende na lang kung ano yung gusto nyong klase ng hose na ilagay dyan sa hose inlet. So pinili ko itong malaki kasi gusto kong malakas yung buga ng water para kahit papano matanggal yung mga dumi ng crayfish. Dito sa maliit na hose inlet ay kasya yung hose na nabibili sa construction supply. Pwede din kayong bumili ng mas malambot na silicone hose basta kakasya dito sa hose inlet. Ito naman yung hose na gagamitin ko sa crayfish tank. Itong hose na ito ay nabibili sa pet shop sa halagang 25 pesos. Tapos ito namang connector na ito ay galing sa overhead filter pero may nabibili din naman sa mga online app. Kaya ako gagamit ng connector na ito dahil yung inlet ay hindi kasya sa hose. Tapos ay gagamitan ko naman ng goma yung dulo ng hose para sumikip at magkasya dun sa connector. Dito naman mga idol is susubukan natin tingnan kung gaano kalakas yung water flow nitong ating submersible pump. Kumuha lang ako na itong plastic container na merong tubig, tapos dinarap ko lang yung submersible pump, tapos pinarest ko siya para
dumiin siya, yung suction pump is lock siya dun sa ilalim ng ating plastic container. So tinanggal ko muna itong hose inlet para makita natin kung gaano kataas yung buga niya or yung pressure ng tubig na nilalabas ng ating water pump. So isaksak lang muna natin ito mga idol. Okay yan mga idol. So sa nakikita nyo, ganyan kalakas yung water flow ng ating submersible pump. Sapat na to para magkaroon ng circulation at agitation dito sa ating tubig. So, karaniwan kasi yan yung ganyang kataas na tubig yung ginagamit natin para sa ating crayfish, hindi yung sobrang taas na parang nalulunod na sila, kasi ang gusto natin is makaakit pa rin sila. Kung merong mga ganitong kataas na pump is pwede nilang akitan para makakuha sila ng oxygen sa taas ng tubig. So mapapansin nyo, magkakaroon na siya ng sapat na flow para magkaroon ng oxygen at agitation dun sa tubig. So dito naman is susubukan ko siyang lagyan ng susubukan ko ilagay yung hose para makita ko yung flow niya kapag nakasaksak yung hose. So makikita nyo mga idol, hindi siya ganun kalakas pero hindi rin siya ganun kahina, na sapat na to para hindi mabulabog masyado yung ating mga crayfish. Napakaganda mga idol, di ba? Dito sa part na itong submersible pump na may mga butas-butas, dito pumapasok yung tubig para ibugan ng submersible pump dun sa hose. So ang gagawin ko dito is tatakpan ko siya ng cotton wool para kung sakaling may mga craylings or yung female crayfish ay magpunta dito sa submersible pump ay hindi siya basta-basta mahihigop or hindi mahihigop yung mga craylings or yung mga eggs niya dito sa ating submersible pump. Itong cotton wool na rin ang magsisilbing first line of filter nitong ating crayfish tank. Kumbaga lahat ng dumi ng crayfish ay dyan pupunta, tapos yan na rin yung magiging bahay ng mga beneficial bacteria. Yung mga beneficial bacteria, yun yung kakain sa mga nitrate na galing dun sa mga dumi ng ating mga crayfish. Kumbaga yung mga good bacteria, sila yung magpapanatili na healthy yung ating mga crayfish. So binalot ko lang siya ng ganyan hanggang siya matakpan yung pinakabutas niya, tapos babalutan ko lang siya ng goma para hindi siya matanggal dito sa ating submersible pump. So dito mga idol is nailagay ko na itong submersible pump dito sa ating crayfish tank. So makikita nyo dito sa hose, nung nilagay ko siya dito sa pinakadulo is naggalawan agad yung mga dumi. So hihigupin lahat yan ng ating submersible pump at saka lalong magiging malinis at saka free from ammonia itong ating crayfish tank. So ang gagawin ko dyan is maglalagay lang ako dito ng filter trap dito sa filter container dito sa dulo ng ating crayfish tank. So itong naglagay ako ng salamin, dyan ko ipapatong yung aking filter container. So sa paggawa ng filter container, kahit anong plastic mga idol, lagyan nyo lang ng mga butas sa gilid, tapos mamaya lalagyan natin ng cotton wool para dun matrap lahat ng dumi ng ating crayfish. So ito yung cotton wool mga idol, ipasok lang natin siya dito sa loob. Tapos siksik lang natin sa pinakadulo para yung mga butas is hindi agad kumbaga open. Kumbaga yung filter muna yung tatamaan ng tubig bago siya lumabas dun sa mga butas ng ating filter container. So ang gagawin natin is ipapatong lang natin sila dito sa ating aquarium para dyan yung secondary filter. Kumbaga bukod dun sa filter dun sa submersible pump, meron pa siyang isang filter wherein matatrap yung mga dumi dyan. So yung mga idol, so, sa nakikita nyo, double purpose yung filter. Una is magkakaroon siya ng oxygen sa tubig, kasi sa nakikita nyo is meron siyang agitation. So yung paggalaw ng tubig is nagkukos ng oxygen dun sa tubig. So mamaya isisiksik ko lang siya dyan yung hose kasi nalalaglag. Lalagyan ko siya ng patungan sa taas para hindi malaglag yung ating hose. So that's all mga idol. So sa nakikita nyo, yung filter na yun is kahit isang linggo kayong hindi maglinis, pwede. Wala na kayong dapat gawin kundi hintayin lang na mangitlog yung mga crayfish, tapos saka nyo na siya pwedeng tanggalin dyan sa container, ilagay nyo siya sa ibang aquarium.
Thank you mga idol sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.